Nung nakaraan po mga kapatid, ang ating pinag-uusapan sa 3 linggo ng mga na ako'y tumayo sa inyong harapan ay tungkol sa ating Diyos. Nung nakaraan nga, ang pinag-usapan natin ay supremacy of God. Pinag-uusapan natin yung attributes ng ating Diyos at nung nakaraan, supremacy of God. Na ang Diyos ay supreme in being. Wala siyang katulad. Tama ba? God is a category of His own. Walang nakaabot at wala siyang kapantay. Wala siyang kapantay na being dahil siya ay nag-iisa. Sabi nga sa binasa natin, from everlasting to everlasting, you are God. Wala siyang pinanggalingan. Wala rin siyang katapusan. Eternal ang ating Panginoon. God is supreme over all creation. Siya ang nagpapatakbo ng bawat bagay na kanyang ikinreate. Minsan kala natin kaya natin mag-create ng isang bagay, no? Sa panahon ngayon, ang creation ay hindi na mostly hardware, mostly software na ngayon, no? Via online or via computer. At sobrang mga technical na creation na ginagawa ng lalo na ngayon dahil sa panahon ng artificial intelligence ay napapabilis yung pag-create. Pero sabi dito, God is supreme over all creation. At wala tayong kayang gawin na makakapantay sa capacity ng ating Panginoon sa overall creation. None exist without Him. Supreme over all authorities. Nung nakaraan, sinabi natin na ang ating Panginoon ay ang siyang pinakamataas sa lahat. Walang ibang otoridad, walang ibang hari, no? Walang ibang presidente na mas mataas pa sa ating Panginoon or kapantay man lamang ng ating Diyos. Minsan yung mga humahawak ng role sa government, sa mga bansa, ay kala nila sila na yung Diyos dun sa bansa na yon. Pero hindi natin alam na ang mga tao na ito ay talagang minsan bumabagsak sila dahil sa kanilang pagiging palalo bilang mga hari, bilang mga leader ng mga bansa. At biblical din yan, no? Mayroong mga hari na talagang naging palalo noong panahon ng lumang tipan na talagang bumagsak dahil sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili bilang pinakamataas. Supreme in wisdom. No one can fathom God's wisdom. The highest human knowledge is foolishness in comparison to Him. Yung karunungan, yung wisdom ng ating Diyos ay siya ang supreme over all wisdom. Lahat ng kakayanan natin, sabi nga nila, ang tao daw, ang humankind daw, ang nadidiscover pa lang natin sa buong universe is around 3%. Ang konti pa lang, no? Ilang libong taon na tayo nag-i-exist sa panahon ng computer age at information age. At nasa Google na lahat, palagay natin, pag sinearch mo, no? Billions of results pag nag-search ka sa Google. Pero sabi ng mga scientists, yung ating daw kaalaman bilang mga tao, as in comparison to the universe, ay parang nasa 3% pa lang. Napakababa. So yun, the supremacy of God. Ngayon naman mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay majesty of God. Ito ay napakahalagang attribute ng ating Panginoon. Meron tanong dito. Sabi dito, what would happen, anong pwedeng mangyari mga kapatid, kung habang nakaupo tayo dito sa ating mga upuan, ngayong umaga, no? Ngayong umaga, ay binuksan ng Diyos yung ating isipan. Binuksan ng Diyos yung ating mga mata. At biglang nakita natin yung majesty ng ating Panginoon. Na-imagine nyo na ba yun? Hypothetically. Paano kung ganun? Nangyari na habang nakaupo tayo dito, no? Habang sumasamba tayo, nag-worship tayo, biglang binuksan ng Diyos yung ating mga mata. At nakita natin yung kanyang majesty, yung kanyang glory, yung kanyang kataas-taasan. Yung liwanag ng Diyos ay all of a sudden nakita, although sabi nga, yung optic nerve ng ating mga mata, hindi natin kayang gawin yun eh. Kasi even yung araw na, yung sikat ng araw nga, hindi tayo directly pwedeng tumingin dun eh. Kasi masakit siya sa mata, di ba? Pwede siyang makabulag. Paano kaya, hypothetically mga kapatid, binuksan ng Diyos yung ating mga mata at all of a sudden nakita natin yung majesty ng Panginoon, yung glory ng Panginoon. Ano kaya yung magiging experience natin bilang mga mananampalataya? Unang-una, syempre, hindi naman posible yun. Kasi pag nangyari yun, mamamatay tayo.
Imaginein mo, makikita mo yung consuming fire ng ating Panginoon. Ang Biblia, ang description sa Diyos, liwanag. Majesty. Yung majesty, mga kapatid, yung salitang majesty, ginagamit natin yan ngayon sa mga hari, di ba? Your Majesty. Ang salitang majesty came from a Latin word, majestas, which means supreme status, dignity and grandeur. Prior to 16th century, bago yung 1500s, mga kapatid, yung majesty hindi yan ginagamit sa mga hari. Ginagamit lang yan sa Diyos. Yung term na majesty during the 1500s or 16th century, yung salitang majesty hindi mo yan pwedeng gamitin sa hari. Pero may isang hari, si Charles V, no, na naglakas ng loob na gamitin yung Your Majesty bilang para i-address mo yung hari. Kasi dati ang mga term na ginagamit sa hari is Your Highness. Yan, ginagamit pa rin yan, di ba? O kaya Your Grace. Ha? My Lord, my Lord, di ba? Yung mga duke, yung mga lord ng mga house, ang tawag guys my Lord. Pero pag sinabi ng hari, Your Grace. Di ba? O kaya Queen, Your Grace, no? Kaya yung mga historical films or mga historical series sa Netflix, pagka pinanood mo yung mga hari, ang tawag sa kanila Your Grace, tas nagbabaw yung tao, di ba? Pero nung 1519, si Charles V, naglakas siya ng loob na gamitin yung Your Majesty para i-address siya. Hindi na naging enough sa kanya yung Your Highness. Hindi na naging enough sa kanya yung Your Grace. Gusto niya na ipantay yung sarili niya sa Diyos at tawagin siyang Your Majesty. Yan is nung panahon pa man to ng Holy Roman Empire in 1519. Tapos mula nun, mga kapatid, ginagamit na talaga yung Your Majesty bilang title sa mga hari at mga reyna. Kaya ngayon, maririnig nyo na, minsan yung mga hari talagang tinatawag na Your Majesty, aside sa Your Highness. Ano ba yung ibig sabihin ng Your Majesty pagdating sa biblical context? In the biblical context, it refers to greatness, splendor, sovereign power of God. It is often used to describe the divine attributes and the awe-inspiring presence of God. The concept of majesty is closely associated with God's kingship, authority, and glory. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 93 verse 1. Sabi dito, the Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Your throne was established long ago. You are from all eternity. The Lord reigns. He is robed in majesty. Kinakanta natin yan, di ba? Anong kanta yan? Yung how great? Splendor of the King, robed in majesty, and all the earth rejoice. All the earth rejoice. Yung majesty ng ating Panginoon, mga kapatid, pag nakikita yan, pag sinasabi yan sa Biblia, talagang pinapakita dyan yung talagang karangalan, yung glory, yung splendor, yung grandeur ng ating Diyos. Yan lang yung tanging salita na pwede nating magamit para i-describe yung quality ng Diyos, yung attribute ng Diyos na ganun. Kasi wala tayong maisip na ibang salita eh. Kasi sabi nga nung preaching ko last time, walang word na makaka-describe na equal dun sa attribute ng Panginoon pagdating sa kanyang glory, pagdating sa kanyang pagiging Diyos, pagdating sa kanyang supremacy. Walang word. At nakapag-create tayo, nakapag-invento tayo ng isang salita na majesty at yun na yung ginagamit natin para purihin ang ating Panginoon, para i-describe yung kanyang attribute, yung kanyang glory, yung kanyang grandeur, at yung kanyang splendor. Sino na nakarating dito sa Milford Sound? Ayun o. Nagpunta kami sa Milford Sound. Di pa? Ayan na naman. Si Jethro kanina, 10 years na, wala pang picture sa cherry blossom. Ngayon, 10 years na, kailangan mo na pumunta sa bago ka mag-LA. Sa Milford Sound. Nung nagpunta kami sa Milford Sound, kasama ko si Mama at si Papa, pangalawang punta ko yun eh. Ano yun eh? Parang winter yun, no? Parang kalagitnaan din ng winter. Pagka kasi winter, yung Milford Sound, mga kapatid, yung mga falls, yung mga tubig, ang dami.
Ang dami. Tapos yung barko, lalapit dun sa falls na yun. Pero nung talagang naglalayag na yung barko, papasok dun sa Milford Sound, ano yun eh? Para siyang papasok ka sa, alam niyo yung movie na Avatar? Parang ganun. Wala kang ibang maiisip kundi ang ganda. May mga articles, binabasa ko, ang description nila sa Milford Sound is majestic. Majestic. Kasi sa sobrang ganda niya, wala ka ng ibang salita na ma-describe, na magamit, no? Hindi mo magamit yung salitang beautiful. Hindi mo magamit yung salitang pretty. Kasi mabababang klase ng salita na yun eh. Kaya ang kaya mo nilang gawiting salita is majestic. Kasi yun na yung pinakamataas na description or pinakamataas na pagpupuri mo dun sa landscape ng Milford Sound. It's so majestic. Napaka-grand niya, napakalaki. No, ang lalaki ng mga mountain. Pumapasok kayo sa mga mountains, no? Paikot pa, meron siyang Tapos yung falls, no? Kitang-kita mo yung pagbagsak ng napakalaking falls. May mga movie pa daw na kinapture doon kung naaalala niyo ano pa to? Wolverine. Si Wolverine, tumalon siya sa isang mga falls doon. Trivia pa yun, no? Pero walang ibang description na kaya mong i-describe yung landscape. Ang tanging mo na lang masasabi is it is so majestic. It is so majestic. Paano kaya yung ating Panginoon? Yung tanong natin kanina, no? Yung tanong natin kanina, paano kaya tayo pag binuksan yung mata natin, nakita natin yung glory ng ating Diyos, ano kaya yung una nating gagawin provided na hindi tayo mamamatay? Kaso minsan tayo, mga kapatid, pasok tayo sa church, no? Pasok tayo sa church, kanta-kanta, ganda ng mga kanta. Okay lang yun. Di ba? Makikinig tayo ng salita. Tapos, i-appreciate natin yung music, no? Ang ganda. Minsan, di natin nakaiintindihan yung kapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Yung deity. Kasi yung Diyos, minsan, dinidiminish natin siya dun sa ating personal situation. Bago natin purihin ang Diyos, uunahin natin. Hindi kasi meron akong pinagdadaanan eh. So yung Diyos, kailangan niyang i-meet yun. Tama ba? Ganun natin tingnan ang ating Diyos. Ganun natin i-appreciate ang ating Diyos. Pag meron tayong panalangin na sinagot, talagang highly appreciated natin ng Diyos. Pero naisip ba natin, mga kapatid, papasok tayo dito sa simbahan, no? Lalapit tayo sa kataas-taasang Diyos. I-approach natin yung throne of grace of God. Naisip na ba natin kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na yun na ating sinasamba? Pumasok na ba sa isip natin kung kung sakasakaling makikita ko man lamang yung laylayan ng kapangyarihan ng Diyos, mauunawaan ko kaya sa aking sarili yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kamanghamanghang kadyosan, yung grandeur ng Diyos. Ano kaya yung gagawin natin bilang mga mananampalataya, bilang mga creation, bilang human being, pag nakita natin yung gapatak na glory ng ating Diyos? Si Jethro, jointer to eh. Ano bang pinakamalaking kuryente na pwede mo i-joint, Jet? 66, no? Yung kuryente dito sa from Milton Substation, binil dyan, 66 kV, yun yung nagsosupport sa malaking part ng Christchurch. At paikot yan, Orion, meron yung project na 66 kV. Yung meron sila ngayon, ina-handle ko dito sa may Milton papunta ng Halswell, Sparks Road. Mahaba yan, 5.6 kilometers. 3 malalaking kable yan. Na kada kable ay 22 kV, 22 kilovolts yung capacity. Naiintindihan to ni Kuya Junel eh. Ito pinag-uusapan natin. 3 yan.
Napakalalaking kable. At yun ang nagsusupport ng kuryente sa malaking bahagi ng Christchurch. At ina-upgrade nila ngayon dahil dun sa resiliency project ng Orion, kasi mga luma na yung kable. At nag-upgrade sila ngayon ng kanilang asset dahil, syempre, just in case na magkaroon ng earthquake, kailangan natin ng power. At talagang yung pagbibuild nila nun, yung pagko-construct nila, binubuhusan pa nila ng konkreto yun. At yung pag-joint nun, napakatagal, no? Ang daming testing na ginagawa. Minsan, naisip ko, yung kayang lalaki, yung tao na bababa dun sa hukay. Kasi pagka yung 66 kV na yan, i-joint yan, may malaking gagawa yan ng tent. Yung Connetics, gagawa ng tent yan para i-house yung joint area. Tapos papasok doon yung magjo-joint. Yung magjo-joint na yun, alam ko, pinapalipad pa dito sa Christchurch yun kasi walang ganong pwede mag-joint nun. Kukuha pa sila ng import para mag-joint yun. Alam ko, may time, few years ago, yung unang 66 kV project, South Africa pa yata. South African, yung kinuwang jointer, para pumunta dito. Kasi napaka-komplikado niyang gawin. No? High voltage siya, 66 kilovolts ng kuryente, yung kailangan mong gawin. Hindi kahit sino pwedeng gawin yun. Meron lang mga piling mga tao na pwedeng mag-joint nun. Sa ngayon yata medyo nadagdagan na yung mga jointers sa New Zealand. Pero malaking bahagi ng Christchurch ay sinusupport nitong kuryente na ito. At si Kuya Junel naintindihan to. Imagine niyo mga kapatid, no? Kung ikaw yung magjo-joint nung kable na yun, tatlo yun eh. 22 kilovolts. Si Jethro, for example, nagjo-joint siya ng kable. Naiintindihan nila yung lakas ng kuryente dun sa loob nun. Sobrang ingat nila. Sobrang ingat nilang gagawin at aayusin yon. May process yun eh. Meron pang standover yon. May nakatingin sa'yo habang ginagawa mo yon. Kasi yun ang magbubuhat ng kuryente na magsusupply sa napakalaking bahagi ng Christchurch. Backbone. So napaka-meticulous ng paggawa doon. Kasi naintindihan nila, bagamat sila na-train sila at meron silang mga PPE na mga suot na kung ano-ano, naintindihan nila na yung dadaloy na kuryente doon ay napakalakas. Can you imagine pag nasira yung 66 kV? May time na nasira yun. Yung taga South Africa na yun, tinawag ulit. Kasi nagpumalya. Tinawag uli siya. So ito, live na nakable to. Kuryente. Yung mga umahawak nun, yung mga electrician, yung mga jointers, si Kuya Junel, no, nagbibuild yan ng mga circuits. Meron silang idea kung gaano kalakas yung power na dumadaloy dun sa mga maliliit na kable na yun. At napakaingat nilang kinukumpuni. Napakaingat nilang ina-approach yun. Minsan may time na sa training namin, pagka meron kang isuswitch, no? Pag isuswitch mo yung kuryente, ang dami mong kailangang isuot. Tapos lalagyan ka ng dun, di ba? Meron kang kasama, tatalian ka, ito medyo makaka-relate kayo, tatalian ka, tapos hawak-hawak ka nun. Para pag sumabog yung kuryente at namatay yung lalaki na yun, nahatakin niya na lang. Yun ba yung purpose doon? May ganun bang? Hilahin ka. Para hindi ka mamatay pala. Baliktad. Kasi di ba sa Old Testament, ganun di ba? Yung mga high priest na pumapasok sa Holy of Holies, tinatalian yon. Kasi bago ka pumasok sa kabanal-banalan dako na yon, ang dami mong rituales na gagawin. Isa-search mo yung puso mo bilang high priest, ikaw yung pinaka-holy na tinitingnan ng mga tao eh. At kung sakasakaling meron kang ritual na hindi nagawa o meron kang kasalanan na hindi na ikumpisal o hindi na i-confess, no? Meron kang batas na hindi na isunod, pagpasok mo dun sa Holies of Holies na yun, nakatali ka at may kumakalansing sa laylayan ng robe mo, pag hindi na tumutunog yung kumakalansing na yun, ibig sabihin namatay ka na. Ibig sabihin may isa kang rituales na hindi ginawa o ibig sabihin may kasalanan ka na ginawa na hindi mo na ikumpisal. Ang tendency nun, pagka tumigil na yung tunog nung kumakalansing sa laylayan mo, yung mga nasa labas na naghahantay, pinapakinggan nila, yung nakatali ka, ang tendency nun, ibig sabihin nun, patay ka na. Pag hindi na tumutunog yon. Anong gagawin nila? Hatakin ka na nila. Kasi pumasok ka dun sa kabanal-banalang dako ng Diyos.
Ang Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Ganun pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Pero minsan tayo, ina-approach natin ng Diyos na napaka-simplistic, no? Wala tayong appreciation dun sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, inuutusan pa natin yung Diyos. Minsan, wala tayong respeto sa Diyos. Minamak natin yung Diyos. Para tayong turista sa church. Titingin-tingin lang. Oh. Alam niyo mga kapatid, yung ating mga church fathers, ganito nila i-approach yung throne of grace. Kaya nga, sabi nila, minsan pag nagbasa ka ng mga sulatin ng ating mga church fathers, no? Yung nakaraan, si Novatian, di ba? Si Saint Augustine, no? Even si John Wesley, founder ng Methodism. Ba't yung mga sulatin nila parang talagang napakataas ng estimation nila sa Diyos? Yung mga panalangin nila, pag binasa mo, napakataas ng pagtingin nila sa majesty ng ating Panginoon. Merong isang nag-describe, si Donald McCulloch. Sabi niya dito, alam niyo ang description niya sa atin mga mananampalataya, pag pumapasok tayo sa church, para daw tayong pumasok sa isang science lab na merong mga chemicals, para tayong mga bata daw, na dinala tayo sa science lab, tapos may mga chemicals sa paligid natin, tapos hindi natin naiintindihan yung mga chemicals na yun ay pwedeng sumabog. Ganun niya din-describe. No? Tapos sabi niya, dapat tayo mga mananampalataya, ang sinusuot natin hindi damit, dapat crash helmet. Dapat daw naka-helmet tayo pag pumunta tayo sa church. Kasi daw baka ma-offend yung Diyos. Tapos magising na lang siya, i-annihilate niya tayong lahat. God is a consuming fire. Kanina kinanta natin, Holy, holy is the Lord Almighty. The earth is filled with your glory. Siguro yung glory na yun, hindi natin yung naintindihan. Hindi natin yung kayang intindihin. The whole universe is filled with God's glory. Alam niyo, ang tangi natin kayang gawin bilang mga mananampalataya, pag nakita natin, naunawaan natin yung majesty ng ating Diyos, ay worship. Yun lang eh. The majesty of God is a central theme in worship. As believers are called to recognize and respond to to His greatness. Sabi nga sa Hebrews chapter 1 verse 3, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His nature, upholding all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty of high. Majesty. May kanta yan eh. Alam niyo ba yung kanta na Magic Tree? Si Tita Louie, nag-preach na dito yun eh. Hindi ko na maalala yung kwento, pero parang pumunta siya sa isang province or isang local church. Tapos yung kanta doon sa Magic Tree, no? Magic Tree yung title ng kanta. Magic Tree. Worship is magic tree. Yung pala, hindi pala nila alam yung Kasi hindi pa uso nun yung mga lyrics na ganito eh. So kailangan dati, para makakanta ka sa church, kakabisaduhin mo. O kaya may Manila paper na finiflip-flip. No? Doon sa Manila, tama, yun yata yun. Sa Manila paper yata, nakalagay magic tree. Imbis na majesty. Yun ang kwento ni Tita. No? Hindi nila majesty pala, no? Napaka-laking salita pala nun. Majesty. Magic tree.
So yun, no, mga kapatid, ang ating pag-acknowledge sa majesty ng ating Diyos ay pagpupuri. Worship. Worship is not just singing a few songs. It's acknowledging God's infinite power, authority, and glory. Ang worship, mga kapatid, is a lifestyle. No? Pag ina-acknowledge natin yung majesty ng ating Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadyusan, yung kanyang pagiging supreme being, dapat yung buhay natin ay nagiging buhay ng worship. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lalong-lalo na pinagbibigyan niya pa tayong mabuhay. Kasi Diyos ang nagdidesisyon yan eh. Tama ba? Yung susunod na hihingahin mo ngayon, Diyos ang nagdidesisyon yan kung hihingahin mo pa siya. Paano pag binaliktad niya yung ilong mo? Wala na. Diba? Pwede ba yun? Yung Diyos na siya nag-create ng lahat ng universe, pwede niyang i-shutdown yung oxygen. So worship is a lifestyle of total surrender to our living God. Surrendering every aspect of our life to Him. Minsan nakakalimutan natin yung kapangyarihan ng Diyos, no? Dahil sa mga pinagdadaanan natin. Dahil sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kanina si Kuya Oliver tsaka si Adrian, sabi nila, kumusta yung drive nyo pabalik dito? Sabi ko, bakit? Kasi kami parang papunta na sa langit yung drive namin. Kasi makapal yung fog. Sabi niya kanina. Kasi kanina parang papunta na sa langit yung drive namin eh. Kaya daan-daan lang. Kasi ang kapal nga kanina, di ba? Papunta kami ni Abby dito. Ang kapal ng fog. Eh sila kasi medyo mas maaga dumating. So sabi nila, kumusta yung drive? Parang nag-alala siguro sila. Kumusta yung drive nyo? Kasi parang papunta na ng langit eh. Alam niyo mga kapatid, ganun tayo eh. Zero visibility. Tama ba? Hindi naman natin nakikita yung future eh. Wala tayong full view ng lahat ng bagay eh. Ang nakikita natin napakalapit lang. At minsan doon tayo nagdedesisyon sa ating mga buhay. Doon natin dinidesisyonan kung pupurihin ba natin yung Diyos o hindi. Doon sa mga bagay, napakalapit ng nakikita natin. Pero ang Diyos nakikita niya lahat. Sa kanyang kapangyarihan, kita niya lahat. Tama ba? So, ang Diyos marapat lamang purihin kasi naiintindihan niya yung pinagdadaanan natin na nakikita lang natin yung ngayon. Yun nga mamaya, hindi mo nga alam kung anong ulam eh. Alam niyo ba? Siguro, yung nagdala, alam nila. Yung weather, hindi mo nga alam kung araw. Kanina si Abby, pinagalitan pa ako eh. Kasi tinignan ko sa app, sabi maaraw. Paglabas namin, dahil nga papunta na ng langit, umambon. Napagalitan pa ako. Sabi mo maaraw. Nilabas ko yung sampayan. Hindi naman natin alam yun eh. Isipin nyo yung computer na yun. No? Kumbaga sa yung Apple, yung weather app, naka-base yun sa official announcements ng government or kung saan man sila gumagamit ng satellite or what have you. Pero doon tayo nagre-rely. Pero dapat tayo mga kapatid, mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tinatawag natin yung sarili natin ng mga mananampalataya ng ating Diyos. Sa Kanya dapat tayo nagre-rely. Kung saan niya tayo dapat dalhin, siya yung masusunod. Tayo, ginagawa natin yung kakayanan natin, pero hindi natin alam yung magiging resulta. Hindi natin alam kung ano yung bukas. Hindi natin alam kung ano yung sa mga susunod na panahon. Diyos lamang ang siyang nakakaalam. So ang dapat natin gawin ay purihin natin siya at magtiwala tayo sa Kanya. We serve a majestic God. A majestic God. Tayo, mga tao, no? Dito sa lupa, may mga hari. Tinatawag nila yung sarili nilang majestic. Your Majesty, Your Highness, Your Grace. No? Pinapantay na nila yung sarili nila sa Diyos. Pero ano ba yung kapangyarihan na meron sila? Ano ba yung kakayanan na meron sila? Alam niyo ba mga kapatid, si King, yung bagong King ngayon, King Charles, merong expose na lumabas eh. Kasi imagine niyo, pag gising niya pala, meron siyang tauhan, no, tong hari na ito, nalalagyan ng 1-inch na toothpaste yung toothbrush niya. Merong nagsiserve sa kanya, no, na lahat ng kailangan niya, nakabantay lang sa kanya. Pag may nahulog na papel, kailangan pulutin, tatawagin niya pa yon. Pakikuha nga yung papel na hulog dun sa tabi ko. Bilang hari
Ganun siya, lahat ng mga kailangan niyang gawin, may tinatawag siya para gawin para sa kanya yun. So medyo disconnected siya sa reality at napakadaming medyo mga basher si King dahil nga dun sa ganung lifestyle na meron siya. So ang tingin nila, paano niya naiintindihan yung buhay ng isang normal na tao kung ganun yung kanyang lifestyle? Tama ba? Majestic King. Tinatawag kang majestic, your highness, your grace. No, tinitingala ng mga tao, tinitingala ng buong mundo bilang mga hari. Ang ganda ng mga suit-suit nila, yung mga robe nila, yung mga damit nila, majestic yung tingin nila sa kanila sarili. Tapos yung toothpaste mo, hindi mo malagay dun sa toothbrush mo. Baka nga may taga-ganon pa ng sipilyo yun eh. Ganon yung majesty nila. Pero ba't ang ating Panginoon, mga kapatid, nasa kataas-taasan, nagro-rule siya sa heaven and on earth, over all creation, hinubad niya. Hindi lang siya basta naglagay ng toothpaste sa toothbrush mo. Hinalay pa ang buhay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Para makita natin yung radiant. Sabi dun sa Hebrews na binasa ko kanina. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His nature. Majesty. The majesty of God is a foundational aspect of His character. When we think of His majesty, we must reflect on His infinite power, authority, and glory. It calls believers to a posture of reverence, awe, and worship. Recognizing God's majesty leads to a deeper understanding of His sovereignty and the rightful place of humanity in relation to Him. Yung pag-unawa daw natin ng Kanyang majesty, nakikita din natin yung ating sarili. Nagre-reflect tayo sa ating mga sarili. At ang kaya lang natin gawin ay sumamba, magpuri, dakilain ang Kanyang pangalan. Kaya paulit-ulit tayo pagka sumasamba tayo, yun yung mga sinasabi natin, di ba? Kasi nararapat siya para purihin at sambahin at itaas. Pero on the other side, the majesty of God also provides comfort and assurance as it affirms His control over all creation and His ability to fulfill His promises. Meron ba kayong mga kapatid, pinangahawakang mga pangako ng Diyos? Minsan pag nagbabasa tayo ng Biblia, may mga pangako ang Diyos. No? At dahil sa Kanyang pagiging Diyos, darating ang panahon ay Kanya itong i-fulfill ang Kanyang mga pangako. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. The majesty of God is a profound and awe-inspiring attribute that permeates the biblical narrative. It invites believers to worship Him in reverence, adoration, worship Him in fear and trembling, and to trust and submit to the sovereign King who reigns with glory and power. Dapat natin maunawaan, mga kapatid, yung kapangyarihan ng ating Diyos, yung Kanyang glory, yung Kanyang grandeur. Kung tinitignan natin yung kalawakan, kung tinitignan natin yung mga bituin, kung tinitignan natin yung magagandang mga bagay sa ating kapaligiran, yung landscape, yung ganda ng buhay, yung ganda ng creation, yung dagat, yung bundok, yung kalangitan, yung mga hayop, tayo bilang mga tao, yung karunungan, yung wisdom, yung progression, yung technology, sa ating pagtingin sa sangnilikha bilang mga mananampalataya, dinadala dapat tayo nito sa pagpupuri sa ating Diyos.
His majestic creation is a testament to His everlasting power. At dapat mag-rely tayo dito sa mga bagay na ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito at pinaalalahanan mo kami kung sino ka na aming Diyos na pinupuri. Patawad, Panginoon, kung minsan ay hindi namin tinitignan at tinitingala ang iyong kadiyusan. Nababawasan yung pag-estima namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa opportunity na mapuri ka namin. Madala namin ang aming mga buhay sa pagpupuri dahil sa iyong kabanalan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Turuan mo kami na mas lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong kadiyusan. Maisapamuhay namin na ito at maibahagi namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan. Samahan mo kami, Panginoon, sa kabuuan ng programa na ito at sa aming mga buhay, Panginoon, sa araw-araw. Naway maitaas ka at maibalik ang lahat ng karangalan sa iyo, lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.